Hello! Kulaong breaker muna tayo na topic. So, may nagsisend sa akin ng mga videos. Unahin na natin to, no? Yung kay Vice Ganda. Ano na ba to? Ay, si ano to, artista. Si ano to, artista ito. Si ano to. Uy, ito yung sikat na artista sa Pilipinas. Kabila. Thank you. Uwi ka na ng Pinas. Happy New Year. Happy New Year po. Hindi nyo ako kilala ate. Hindi, kasi ito sa TV. Tama na video mga doon. Kabila. Tama naman eh. Ay, si ano to, artista. Si ano to. Alam mo, no? Ito. Kasi may mga nagagalit kay Vice Ganda eh. Ba't ganyan ka? Bakla ka talaga. Pangit ng asta mo. Nagpakilala ka sana. Ang kupal mo. Pero sa akin naman, hindi naman ganun ka, akin, wala naman ako nakikitang kasalanan dito. Siguro, pwedeng mas maganda ang pakikitungo ni Vice Ganda, pero sa akin, okay na yan. Tandaan nyo hindi ako pro Vice Ganda, hate na hate ko nga to eh. Pero dito, magiging fair naman ako. Artista ito. Si ano to. Uy, ito yung sikat na artista sa Pilipinas. Kabila. Thank you. Uwi ka na ng Pinas. Happy New Year. Happy New Year po. Hindi nyo ako kilala ate. Hindi, I mean, nakilala ka dahil artista ka nga, no? Hindi, sa akin lang, kung sasagutin ni Vice Ganda, sinabi, Happy New Year, yun lang. 'Di ba? Yung, siguro, minasama nung iba yung sinabi mo na, hindi mo nga ako kilala ate. Hindi naman niya sinungitan. Sa akin, okay lang naman. Hindi naman, kung meron mang may mali dito sa ano na to, yung nagvi-video kung ako. Kasi, oo, no, naiintindihan ko yung buhay ng isang celebrity. Actually, yung pag video mo na yan, kung malawak ang pangunawa mo, siguro naiintindihan ka rin ni Vice Ganda kasi nga celebrity siya. At sikat ka nga, di ba? Normal naman na sa sikat yan. Pero sometimes, no, masyado namang, kahit ako, no, ako yung nahihiya para kay Vice Ganda eh. Doon sa ginawa ni nanay eh. Di ba? Pero feeling ko professional naman na na-handle ni Vice Ganda ito. No? Hindi niya naman binastos yung nagvi-video. Kaya nga parang nakakabastos pa nga yung nagvi-video eh. Siguro kung halimbawa no, may celebrity tayo makita, paalam muna siguro tayo. Pwede bang makipag-picture po sa inyo? 'Di ba? At kayo bilang celebrity naman, 'di ba? Isa rin ng pag tamo nyo ng utang na loob sa mga fans nyo. Siyempre kaya kayo nagkakapera dahil sa mga fans din na kung kaya nyo naman, hindi naman masama ang pakiramdam nyo or kung kaya nyo naman maibigay yung pagpapapicture, ay ibigay nyo na. 'Di ba? Kasi part na ng trabaho nyo yan eh, na dahil dun sa fans, kaya kayo nagkakaroon kung anong meron kayo ngayon. Pero syempre, minsan, no, kung justifiable naman na nasungitan nyo, halimbawa, yung ini-invade na yung ano nyo, yung privacy nyo, or yung masyado nang nanghihimasok, may karapatan naman siguro kayo magalit, pero hanggat maaari kasi, yan kasi ang challenge, isa yan sa mga challenge sa pagiging artista. 'Di ba? Oo nga, medyo maganda ang kitaan dyan sa trabaho nyo. Pero lahat kasi ng trabaho, may challenge kang may encounter at isa yan eh. Kumbaga matuturing na natin na normal na yan sa buhay ng isang sikat. Yung halos wala ka ng privacy, halos lahat ng kilos mo mapipicturan at pagkakakitaan. Yan din ang burden din ng mga Hollywood stars, 'di ba?
yung mga paparazzi. Part na ng buhay yun eh. Ng bilang sikat eh. Kailangan mo lang talagang i-handle siya ng professional. Kasi once na magkamali ka, na videohan ka na nagtataray ka, pwede kang sirain talaga sa social media. Si Vice Ganda, ang ang tawag dito? Sobrang sama ng ugali. Ganyan, di ba? Pero dito sa particular video na to, wala naman masamang ginawa. Mga sobrang sensitive na lang yung mga nagalit dito sa comment section. Inuulit ko ha, isa rin po ako sa hindi fan ni Vice Ganda. Ayoko dito sa taon to, pero dito sa video na to, alam mo kung ba't ayoko kay Vice Ganda? Sometimes kasi, pag siya yung binibiro, pikon siya eh. Pero hindi niya naiisip yung trabaho niya, isa sa nagpasikat sa kanya yung ugali niya na mahilig manlait. 'Di ba? Pero hindi ko naman gagamitin yun dito. Dito wala naman ako nakita masama. 'Di ba? Nice pa nga siya diyan eh. Anyway, next issue. Ito kay Aura Briguela naman. Nag-start ito dito sa comment na to, no? Kasi pinansin yung niya, yung ngipin niya, sabi ganun dito. Yung mouthpiece talaga nagdala, sabi ganun. Yung ngipin ko 5 taon na sahod mo. Push! Nasampal ka ng kahirapan mo, no? Pero sana hindi niya nalang pinansin. Diba? Isa yan sa isa rin yan sa ako hindi pa ako sikat ha. Nag-YouTube pa lang ako ng maliit na channel. Pero sometimes pag may mga comment na nakakapikon, hindi ko rin matiis eh. Isa rin yan sa mga pagkukulang ko bilang humaharap sa social media. Yung mapagpatol, 'di ba? Kaya kung the best ganyan, the best niyan talaga, wag ka na lang magbasa ng comments mo eh. Pero kasi ang nangyayari dito, nagpapaganda kasi si Aura. So, nagpaganda siya, no? Ipopost niya ngayon sa social media yung picture niya. Pag pinost niya, syempre gusto niya namang anihin yung mga papuri doon sa pagpapaganda niya, magbabasa tuloy ng comments yan. Tapos biglang may mababasa siyang ganyan na yung mouthpiece talaga yung nagdala. Tapos bumanat siya ng ganun. Diba? Kasi, yan hirap din, Pagka pinatulan mo, ikaw talaga lalabas ng masama. Bagamat, ko naman, naiintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling. Ito yung explanation niya, Sabi niya gano'n, you've all been bullying me online. Picking on me. Every single day, you've been transphobic and homophobic toward me. Yet, you never hear anything from me in response. Hindi, ilang beses ka nang pumatol. Diba? Kay Sir Jack nga lang pumatol ka eh. Ang sinabi mo doon yung sa bingot niya eh. Diba? Siguro doon sa mga tao, na sinasabi niya. Yet you never hear anything from me in response. I choose peace. I chose to ignore everything, even though I was getting hurt every single day. Despite not doing anything to any of you. You enjoy doing that because for so long, I chose not to stand up for myself. But when I finally do, I suddenly the bad person. It's 2026, yet so many of you still enjoy bullying someone who is trying to grow, improve, and redeem herself from past mistakes. I'm tired of being the bigger person. This year, I'm focusing on myself and transitioning era. I promise myself that I will no longer give transphobes the freedom to bully me. One thing I should have done sooner was be meaner to those transphobes.
I don't care anymore. I will stand up for myself this time. Ano bang meaning ng transphobe? Yung ano, pag homophobic ka sa mga homo, no? Ito naman sa mga transphobic. Ganito kasi yun. Ito ha, sa usapin na ganyan kasi, Sir Aura, Sir Ma'am Aura, sa usapin kasi ng mga ganyan, sometimes may mga bagay na hindi naman tungkol sa pagiging bading mo or trans mo, ipinapasok nyo doon para ma-justify yung galit nyo. 'Di ba? For example, ito, no? Hindi naman to tungkol sa pagiging bading mo to eh. Yung comment na yan, hindi ko kinakampihan to ha. Naka-hurt nga naman siya ng feelings mo, yung mouthpiece. Pero hindi naman pagiging transphobic yan eh. O homophobic to. Homophobic ba ito, tong comment na to, na yung ngipin mo yung pinansin? Sa totoo lang ha, real talk lang tayo, yung mga kamiyembro nga sa federasyon nyo, ang mga magagaling sa ganyan eh, manlait eh. Sorry ha, naiintindihan kita dito pag ang inaatake ay yung pagiging bading mo or ano. Pero sometimes kasi, nilulusot nyo na lang sa ganyan kahit hindi naman talaga yun ang ano. Halimbawa, ito sige, dito lang tayo, wag na tayo umalis, no? Yung mouthpiece, siguro, yung ngipin mo, no? Hindi naman ano yan eh, yung sa itsura mo yun. At mas malala pa nga yung mga ano, yung nanay-nanayan mo na si Vice Ganda, mas malala pa nga yun eh. Doon na nga yumaman yun eh, sa panlalait ng tao eh, kayo naman. Di ba maging sports din kayo? Kasi lalabas niyan, halimbawa kung ganyan na nagagalit kayo, halimbawa na nabibiro yung itsura nyo or ano. Kasi dun lang tayo sa itsura muna ha. Malinaw kasi na hindi naman ito pagiging homophobic eh. Hindi naman kabaklaan mo yung tinitira dito eh. 'Di ba? O yung pagiging trans mo, hindi naman yung tinitira, yung ngipin mo lang. 'Di ba? Kasi kung magagalit ka sa ganyan, dapat i-condemn mo rin yung mga kasamahan mo na ang kinabubuhay sa mga comedy bar ay ganyan. Ang daming mga kagrupo mo or ka-LGBTQ mo na yumaman sa panlalait. Double standard naman tayo niyan, ma'am. 'Di ba? Pero doon sa transphobic ano, kakampihan kita doon. Yung halimbawa yung pag sinasabing yung bakla ka ganyan, bla 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 bla. Kasi never naman naging masama yung pagiging bakla. Nasa puso nyo naman yan eh. Kumbaga, hindi nyo naman makokontrol yan. Pero, just sa usapin na yan, ano, I'm so sorry, no? Just sa usapin na yan, yung, yung pagiging bakla kasi, tatanggapin naman kayo nun eh. Pero, yung, kasi dadating tayo sa ano dyan eh, sa religious na usapan eh, na usapin eh. 'Di ba? Na ang kinreate lang talaga ay lalaki at babae. Kahit bading kayo, lalaki pa rin kayo kasi. 'Di ba? Yun lang naman. Pero ganito no, yung freedom nyong magdamit ng ganyan, go ahead. Hindi naman dito sa atin hindi naman krimen yan eh. I don't know sa mga Middle East no. Swerte na nga kayo ngayon eh. 'Di ba? Paano kung sa Middle East kayo lumaki? Kahit ang puso nyo, babae, mayayari kayo doon pag ganyan kayo doon. 'Di ba? May parusa sa Middle East ng ganito, 'di ba? Napakaswerte nyo na nga sa Pilipinas eh. Yang pagsuot nyo ng ganyan, no? Although na sa batas natin, wala naman nagbabawal sa ganyan. 'Di ba? Kung yung pagtanggap sa inyo na kayo ay isang ganyan na ano, na igat ako sinasabi ko eh. Ganyan, maging maligaya na kayo. 'Di ba? Nung araw nga ano eh, nung araw pag may nakitang parang ilang na
na magkaroon ng boyfriend ang mga katulad nyo eh. Parang napaka-abnormal talaga nung araw, 'di ba? Pagka halimbawa karelasyon mo ay bakla, 'di ba? Pero ngayon tanggap namin eh. Sa mall nga maglalakad kami, mga magka-holding hands na nga parehas na lalaki eh. Parehas na babae o ano eh. Ano na 'yan eh. Yung tinanggap na kayong ganon ay maging maligaya na kayo doon. Pero yung ipipilit yung mag-adjust ang buong mundo para gawing fact yung subjective point of view nyo sa sarili nyo. Hindi naman pwede yun. Diba? Basta alam namin lalaki ka, kung ikaw man ay bading, go ahead, 'di ba? Gawin mo ang ikaliligaya mo, walang problema. Pero yung kokontrolin mo ang isip namin na isipin namin na babae ka dahil ginusto mo, hindi pwede. Yun lang ang masasabi ko. Pero go ahead, lahat ng pagpapaganda mo, magpakulot ka ng buhok mo, 'di ba? Magdamit ka ng gusto mong damit, go ahead. 'Di ba? Hindi ka namin pipigilan doon. Pero yung utusan mo kami na isipin na ikaw ay isang babae. 'Di ba? At yung halimbawa, ipipilit mo na mag-CR ka sa CR ng mga babae. 'Di ba? Huwag niyo ipilit dahil pinagbigyan na kayo, tama na 'yon. 'Di ba? Wala tayong pinanganak talaga kayo na physically lalaki. Wala tayong magagawa doon, men. Basta go ahead, kung ano yung kaliligay nyo, gawin nyo. Kayo, magtawagan kayo ng sister. 'Di ba? Walang problema doon. Kayo yun eh. Tanggap nyo sa sarili nyo yun eh. Pero yung halimbawa may madulas na tawagin kayong sir kasi mukha kayong lalaki, 'di ba? Wag nyong aawayin 'yun. 'Di ba? Hindi naman nila kasalanan na madulas sila sa totoo eh. 'Di ba? Anyway, dito sa sa pambubuli na issue mo dito, agree naman ako dito na mayroon talagang mahilig mambuli. Kaya lang, ito wag niyong isipin na kayo lang ang nakakaramdam niyan. Kahit hindi bakla, nakakaramdam naman yan eh. Yung mga plus size, yung mga matataba, nakakaramdam din sila ng pambubuli online eh. Yung mga maiitim, di ba? Yung mga hindi biniyayaan ng maputing kutis, nakakaramdam din sila ng bullying online eh. Hindi lang naman kayo eh. Di ba? Huwag niyong isipin na may special dyan sa inyo na pinag-iinitan kayo dahil sa kasarian nyo. Lahat tayo, pwede tayo makaranas. Pag bungi ka, makita na bungi, wala namang kinalaman sa kasarian yon. Pwede kang pagtawanan. Pagpanot ka, pagtatawanan ka. 'Di ba? Ano pa ba yung mga pinagtatawanan na wala namang kinalaman sa kasarian? Kahit nga pilay ka eh, pagtatawanan, kahit bingot ka. 'Di ba? Ang daming pwedeng i-discriminate, hindi lang sa pagiging bading nyo. Isa lang kayo sa nakakaranas ng pambubuli sa lahat ng uri ng race, sa lahat ng uri ng katauhan, 'di ba? Hindi lang kayo 'yun. Yun ang ibig ko sabihin. Pero tama naman itong mga sinabi mo na tumindig. 'Di ba? Pero kung ito sasabihin mo na ito ay sa pagiging trans mo or pagiging gay mo, hindi, 'di ba? Mag-isip ka muna. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.